Ngayon, attorney, Stability. ito ngayon, pangkaraniwan ito sa mga Filipino couples po na naghihiwalay, yung babae. Maganda nga sana, yung sinasabi mo na ang babae is financially independent. Correct. Minsan nga, pag mas malaki ang kita niya kay mister, siya pa yung obligado na magsuporta. Yes. Pero sa pangkaraniwan dito po sa atin, hindi financially independent yung mga babae. kababaihan natin. Tapos iniwan nung mister niya. Tapos ano yung magagawa niya para obligahin yung asawa niya Na magbigay oy, ng na magbigay ka sustento. ng sustento dito sa amin. Yes. Sa mga iniwan mo ng mga anak mo, kanino siya tatakbo para obligahin yung kanyang mister? At meron bang mekanismo kung siya ay empleyado, kunwari ng isang kumpanya, na automatically awasan yung sweldo niya noong kanyang Yes. buwan ng sustento at ibigay doon sa Asawa niya. kanyang pamilya? Buhay Attorney. binata yung iba kasi eh. Meron hindi lang sa mag-asawa, meron rin tinatawag na, yung mga live-in relationships, yung mga dating relationships, no? Itong batas na tinatawag na Domestic Violence Law, Republic Act 9262. Kasi ang karamihang the common knowledge is, pag sinabi mong violence, physical yan. Hindi. Sa batas, marami yan. Merong physical, which is obvious, binubugbog ka. Merong verbal. There is emotional, there is psychological, there is mental. At dinagdag pa dyan sa definition ng domestic violence, economic violence. Ano yung economic violence? Yung economic violence is failure to give support. Ngayon, tinatanong, magkahiwalay na, hindi nag-determinate yung obligation to give support. In fact, it also applies itong domestic violence law to live-in relationships. Okay. So pasok po dyan yung mga illegitimate? Kasama dyan ang mga illegitimate children, no? Kasi, at saka Out of wedlock, no? illegitimate couples, no? And I always say, no, Ali and Reg, to me, there are no illegitimate children. There are illegitimate parents. Because the children naman did not choose to be born, ano? Correct. So bakit sila minumulta under the law? They are required to be given support as well. Anong pwedeng gawin? Mag-file kayo. Mag-file tayo. Ito hindi lang civil case ito. Criminal case rin ito. Wow. May kulong. So ang unang-unang gawin, ang advice ko kasi dinirecognize ng batas na dapat pumunta tayo muna sa barangay. So pwede tayong kumuha ng barangay protection order. Okay. Kasi kailangan yan. Yung barangay protection order, hindi mo kailangan ng abogado, almost automatic yan. Kanya kung alam ko maraming nakikinig sa'yo, Ali, at Wedge, ng mga barangay officials sa ganitong oras ng umaga, automatic yan. Pag pumunta ka sa barangay, kunyari binugbog ka, o ginugutom ka na pwede mong i-reklamo yan sa barangay. And the barangay, even without notifying the husband or the live-in partner, can already issue a barangay protection order. Automatic yan, may form. In fact, it has become very easy. May fill in the blanks form na yan sa barangay. No? Yung barangay protection order. Hindi kailangan sabihan ng biktima kung sino yung kino-complain. That can come later. No? And that's good. Yes. And then after that, pwede kang pumunta sa court. I see. Pwede rin ho bang magkaroon ng mental health support yung mga babae? Kasi particularly nadidepress, nabubugbog po kasi sila nagkakatrauma. Of course. In fact, yung mga iba dyan, yung mga sa experience ko, maraming mga live-in relationships sa barangay. No? Although sinasabi nila na, kasi meron pa akong isang program, sinasabi nila sa programa kong isa, no, na ang asawa ko, siguro only 1 out of 100 is legally married. Pero ang mentality nila sa barangay is, asawa ko, miskin na hindi kasal. No? Yes. So pag binubugbog o inaabuso, ang advice ko sa kanila is,
hindi mo naman asawa eh. Palayasin mo or lumayas ka. And then you are entitled under the Solo Parent Act. Kasi kung solo parent ka, merong kang monthly support. If you, ano yung solo parent? Yung solo parent yung nag-iisang parent, no? Nagtataguyod. Na either iniwanan ng asawa or walang asawa na may anak, no? May anak below 18 and then walang suporta or not able to support herself, no? You can get from your barangay a certification that you are a solo parent at bibigyan ka ng solo parent ID. Yung solo parent ID, 1,000 a month ang allowance mo. Hindi lang yan, meron kang libre. Pwede kang mag-enroll sa TESDA ng libre. Oh, nice. Yung mga anak mo, libre ang eskwelahan nila. So there is no reason for your children not to go to school. Oo. At yung mental health issue, meron ka rin PhilHealth benefits dyan. No? For men, Binibigyan- may package sila dyan. Oo. Oo, for the solo parent. No? So, ngayon, ang definition nga ng health ngayon includes mental health. Yes po. So, sa tanong mo, kasama dyan ang depression. Kasi, unang-una, nagiging grabe yan eh. Oo. Nagiging, first, it starts with anxiety, no? Yes. Yes. Yung anxiety, saan kaya kami kakain ngayon? Ano kaya yung pagkain namin? Mamaya, after a period of time, magiging yung anxiety, magiging depression na. Yes. Lalo na kung wala kang katuwang. Attorney, we have time for one last question. Gaano katagal ka susuportahan? Ayun. Hanggang kailan? Oo. Kung iniwan ka ni mister na meron kang mga anak, so sinabi ng korte, suportahan mo tong iniwanan mong misis mo. Bigyan mo ng 10,000 a month. Gaano katagal naman? Well, ang support kasi subsist, no, for as long as the children are not gainfully employed or are not emancipated by marriage. Kasi kung meron ng employment yung mga anak, pero even if 18 years old, kung wala pang gainful employment, kailangan suportahan ng magulang, Yan. ng either mother and father, miski na hiwalay. Ganun din ang mag-asawa, no, kailangan magsuporta sa isa't isa. Oo. But especially if it is known or the guy has the capacity but is supporting another family or a mistress, no? Parang hindi lang yun masakit. Insulto pa yan na nakakasuporta ka in Sa iba. a luxurious lifestyle ng isa pang pamilya or family, no? Because ang support, Ali and Wedge, should be in accordance with what the family is used to. Yes. Oh. Di ba? Diba? Kung mga Needs. family, kasi sa support, basic necessity yan sa family code. Food, clothing, shelter is basic necessity. But if above that, your family is used to luxuries like travel abroad, like study in exclusive school, you all ang lifestyle that they are accustomed to. Hindi mo pwedeng bawasan yan tapos ibibigay mo yung luxury sa ibang pamilya o sa mistress mo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.